ano yung mga nangyayari dun sa mahigit 700 na mga containers na may lamang imported na bigas? Na I do not know kung yan po ay nakuha na. Tama ba ang word na gagamitin ko, overstaying na sa Manila International Container Terminal and the Manila South Harbor? Can you update us on this, Ma'am Samonte? Yes, we can say na it's overstaying na po no sa ating po mga pantalan as mentioned by the PPA General Manager no. Ang nangyayari po kasi as we already written a letter, so sa ito po ibinigay na natin sa Department of Agriculture. Ito pong 700 plus containers na ito as of December 2 po na ibigay na po natin yung data na ito sa Department of Agriculture no. So ang nangyayari po kasi dapat kapag within 5 days, yun po yung free storage period ng mga container sa ating pantalan. And then, dapat po ma-inspect at ma-clear na po yan ng Bureau of Customs within that time frame period po. No? Kapag lumampas na sa 10-day period, ay magkakaroon po ng multa itong ating mga containers ng 5,000 per day, 5,000 pesos per day, depende po sa tagal ng kanilang ini-stay dito sa pantalan. Okay. Ma'am, at this point, ano yung dahilan bakit tataasan po ng Philippine Ports Authority ang storage fee sa Manila International Container Terminal po? Yes, that is to discourage po yung ating mga overstaying na container no. Ang nangyayari po kasi ay mas mura kasi no yung pag-i-stay nila dito sa mga pantalan kaysa po maghanap sila ng other storage areas because sa PPA po kapag lumampas na sa 10 days at hindi pa rin sila nakakaalis, 5,000 pesos per day lang po compared doon sa ilang mga storage facility na kung magrerenta po sila mas mahal po yun no. So yun po yung balak ng PPA management, tataasan itong multa para po hindi na tuloy-tuloy yung pag-overstay ng ilang mga container. Ito naman po ay na-coordinate na natin sa VOC at sila po ay nag-expedite na rin. No? Ongoing din po yung pagproseso nila sa pag-clear ng ilang mga laman po nitong container.